Yo, what's up mga kapalido? Mascareñas Genrix TV. Mamaya punta tayong Caloocan. Biyahin natin si Ford. Flex ko lang kay si Sir Edwin na nag-avail sa atin ng plug and play na 59 plus stroker na 63. So 59 stroke 63, 172cc full package. Bali sila sir, nag-walk-in lang sila mula pa daw sa Makati, tapos pauwi daw silang Bulinaw. So dumaan sila sa shop. Order daw sila ng plug and play na pyesa. So ang unang gusto niya sana is 59 big bulb lang. Kaso sabi niya luma na yung signal niya. Gusto niya i-refresh lang yung signal as stock. So sabi ko naman, total i-refresh yung signal, papalitan din naman lahat. Bakit hindi pa i-pin, di ba? Kasi papalitan mo rin ng rad, papalitan mo rin ng pin, papalitan mo rin ng bearings, side bearing, pin bearing. So, mas okay na doon sa upstroke. Bali, ang idadagdag lang naman niya is pin palit, palaman, tsaka timing chain lang. Pero syempre, mas mataas ng konti ang presyo kumpara sa is full stock talaga. Pero syempre, kung may budget din naman siya, nagbiyak, na-advisean ko na siya na magpin ka na rin, sir, kako, para naman sulit. Tapos binigyan ko siya medyo mas malaking head na pasok pa rin sa 59. So, reveal ko lang at share ko sa inyo mga kapulido. Alright, so yan mga kapulido, bali parts reveal lang ako. At i-explain ko na lang din kung paano yung galawan ko dito. May medyas pa. So, ipapackaging ko na sana. Actually nakapackaging na, nakabox na. Tapos, naisip-isip kong i-share. I-share ko na lang muna sa inyo kung ano yung ginawa. So, 59 big bulb. Ito, unahin ko na to. 59 na chrome bore. Ceramic, chrome. Tapos may kasamang cast na piston. So, kasado na to. Ang usapan is, hindi daw niya kabisado kasi kung magpapangilalim pa. Gumagawa rin naman daw siya. Ang kaso daw, hindi daw niya kaya kung kargahan na. So, gusto niya is plug and play. Ipa-plug and play na lang niya. So, nireferan ko siya na totally plug and play talaga. Pati pang ilalim. So, pasa na siya sa pang ilalim. Pero naano ko naman siya na. At sinabi ko naman kung paano niya gagawin. Tapos call lang niya ako or send lang ng video. So, ang ano lang naman yan dito is yung timing na lang naman eh. So, kabisado ko naman yung timing ng cam ko. So, yun mga kapulido, explain ko na. Unahin ko na to. Semi-dome na 59. Cast, naka-ready packet na yan, syempre. Ayan. So, kasi hindi match yung standard na packet na ito. Kung i-compare mo sa cylinder head valve angle na gagamitin mo. So, hindi siya match kapag ka pinatong mo yan dyan. Kapag ka yung angle, tas yung cam lift is medyo mataas, itutukod siya. Lalo kung nakatutok. Yung deck height is mababa, 0.5 ganyan. So, aabot siya. So, kailangan natin ng packet na valve pogi. Hindi na valve pangit ngayon kasi may machine na tayong sariling gawa. Next yun guys, chrome bore ceramic, yung 59mm. Tapos ready plug and play na lang. May piston ring syempre, meron siyang lock. So ang ma-advise ko siguro kasi oval ay figure 8 ang head na binigay ko, pero malaki ito, hindi siya 24-28. Malaki siya. Pasok siya sa 172cc. Mag-head gasket siya, sasabihin ko. Tapos yung base baka, hindi na. Kasi high compression tong ganitong klaseng head, naka-oval. Pero minsan, kung ako gagawa kasi, baka itututok ko pa rin yan. Yung wala lahat. Kasi, alam ko namang ito, no? So, yun. Mataas kasi ang compression ng figure 8. Pero depende. Mag-ano naman tayo dyan eh. Ratio. Tsaka static compression ratio. Tsaka dynamic compression ratio.
So ayan, yung piston is nakapasok na sa angle ng valvula. Kung anong eksaktong sukat nito, may pasobra dun sa piston. Siyempre hindi na pwedeng eksakto lang. So may pasobrang konti. Genrix cam 6.9 lang naman nilagay ko para hindi ka mahirapan si sir. Tsaka sa timing, wala siyang degree wheel. Hindi siya mahirapan. So yun. Valve spring meron siya 2.8 lang. Siyempre 2.8 lang naman talaga dapat. So may nagtatanong ano bang kailangan niyang valve spring sa mataas na lift. Siyempre 2.8 na 5 turns. Kasi hindi pwede 6 turns. Kasi maiipit. So ayan, rocker arm kasama all the way ito. Siyempre naka headworks, naka port. Libre light sa port. Siyempre naka headworks yan, kaya nga isasalpak na lang. All the way, lagay lahat. So ang inclusion lang naman ng head kapag bumili ka is valves, retainer, valve lock, ano ba ito? Pipe stud, seat spring. Yun lang ang inclusion ng head. So nagkompleto kami dito tulad ng genuine cam bearings, genuine rocker arm pins, genuine tag dito cam lock. Ito hindi genuine, mumurahin bolt lang yan kasi wala tayong genuine. Sa rocker arm aftermarket lang, naka settings naman na yan. Tapos Genrix cam 6.9. So yun, sa headworks sasalbak mo na lang yan kahit itutok mo. Siyempre sa kanyang setup kailangan niya ng genuine na, hindi naman genuine, mas mahabang chain, pero genuine bibigay ko para long life. Next, syempre dahil magpapalaman siya, kailangan niya naman ng timing chain na mas mahaba, kasi kung nagpalaman ka hindi abot yung stock. So ubos ako ng 5mm palaman kasi flash 5 to. So ang binigay ko is 3mm tsaka 2mm, so 5mm. So kunwari ganito yan, kapag ka nagsukat ka ng gagamitin mong palaman, may mga tatanong pa kasi sa akin, paano daw, anong palaman daw para sa ganito, para sa ganyan. Ang katotohanan po is depende yan sa piston. Kung matangkad o pandak yung piston mo, is hindi na mahuhulaan ng mekaniko yun. Lalo hindi naman ako gagawa, papagawa mo lang din sa iba. Kayo na lang magdesisyon, so turo ko na lang. Kunwari, standard ang piston mo tulad nito, TSMP, Hachi, JBT, Motaro, Pitch Bike, ASB, and so on and so forth, na pare-pareho ang tangkad ng piston. Kunwari, naka pin 2.5 ka, tapos nag-rod 2.5 ka, edi magiging deck height mo nun kapag 5mm ang ginamit mo is 0.5 kasi standard yung piston. So kung 0-0 lahat, stock yung sigunyal, tapos standard na piston, pag sinero-0 mo yan, dinekaitan mo, lilitaw dyan 0.5. So nag plus 5 ka sa pang ilalim, pin 2.5, kunwari rod 2.5, tapos nilagyan mo ng palaman na 5mm, so 5.5 din lilitaw kasi pareho lang. So ayan, pero hindi to rod 2.5, rod 1.5 po ito. Light and pin 2.5, rod 1.5. Mas gusto ko yung short rod. So kung mapapansin nyo, meron siya welding. Kasi binalahura na dati itong sigunyal niya. Unahin ko muna to. Yan, syempre port ng manifold. Pinadala na lang niya. Bali sigunyal to follow lang eh. Pinadala niya galing Bulinaw. Tapos itong head nakakasana to. Ito dumating kahapon. Tapos ginawa ko na rin din kahapon. So wala naman tanim yan. Hindi ko naman kailangan ng tanim kapag ka naka light and pin. Pag light and pin, malalaman nyo, makikita nyo, malaki ang butas. Malaking butas. So magaan siya compare sa stock pin na maliit ang butas. Ito yung dati niya, talagang ano na siya, worn out na. So next tayo, syempre inalign na assemble ko lang yan dahil naka light and pin is magaan na yan, malapit na sa balance.
So, i-explain ko yung tungkol dito sa welding, kung bakit siya naka-welding. Kasi, lamog na ang kanyang sigunyal. Siguro, maraming beses na to na baklas kabit, baklas kabit, baklas kabit. So, napakadumi na ito dito sa bulsa. So, ayan, kung mapapansin nyo, ayan, UP. Ayan, Yan, pasok ko sa ganyan. Last time, nung di pa ako gumagawa ng sigunyal, may nakitaan ako na ganito, rekta yung maso. Rekta ang maso sa sigunyal. Nabubugbog yung sigunyal. Pass po. So, pass po ako dun. Dapat may kalang. Ang katotohanan, dapat may kalang. Tanso, aluminum. Ang pangkakalang mo, kapag ka nag-align ka, tanso o aluminum, bago mo pukpukin. Ako ang gamit ko, tanso. Bali, ano yung tawag nito? Bronze, Tiger Bronze. Mahal nga lang, pero at least marami na mong magagawa yun. Yan, tingnan mo yan. Kabila. Bugbog sarado. Kasi kapag kaya align mo yan, mano-mano alignment kasi mga kapulido, wala kasi machine, syempre. Tulad ko, hindi rin naman naka-machine ng alignment, so mano-mano, pukpok. Meron akong gamit na tanso bago ko pukpukin ng martilyo sa taas para makuha mo ang alignment. Next, yung side bearing niya is mga orig. Paano malalaman kung orig ang isang side bearing? Emboss ang kanyang tatak. Yan yan. Ano yan? Marka talaga. Next, syempre, alignment. Explain ko. Ang rod na ito is 95 mm length. That's 2.5. Next is, bakit siya naka-welding? Kasi dahil sa kalumaan at bugbog na nito, medyo maluwag na ang kanyang pin. Baka mabash. Bakit wini-welding? Ba't di na lang pinalitan? Isip-isip. So, ayan. Kaya, pinadala to si Gunyal para buhayin ulit. So, as mechanic na, syempre, naiintindihan ko rin naman. Ngayon, pag press ko na itong pin sa kabilaan, masyadong malambot na. So, kapag ka malambot na, tapos umandar ang makina mo, malakas ang makina mo, mawawala sa alignment ang iyong sigunyal kapag ka malambot siyang naipress. So, syempre ako nag-press ng sigunyal, nalaman ko na malambot. So, nalaman mo na malambot. Halimbawa ako, pinress ko, nalaman ko malambot yan. Natural, magkukusa na ako, we-weldingin ko siya. Kasi, kung di mo yan we-weldingin, na misalign, kasalanan ko. So, the best talaga is papalitan mo. Pero, may paraan naman kasi kami. So, ayan, winelding ko. Pagka nag-welding kayo, alalay lang kasi may chance na sumayad to kapag masyado siyang umbok. So, mapapansin nyo, ginrind ko dun. So, yan, at least dito, mamimaintain yung alignment niya. Kahit bumirit pa siya ng bumirit. So, yan. Sir Edwin, salamat sa iyong pag-avail sa plug and play. Siyempre, kasama ang Genrix sticker. At salamat sa tiwala. Mas Cariños Genrix TV. Gusto muli natin pagkikita. Paalam!